Master Jet, sana ganun po. Kaso nung pinabuyout namin ang MPL at GFAL, pinabayad lahat yung interest kahit nasa statement of account yung pre-termination discount. Tinanong namin yung mga empleyado sa GSIS, di nila masagot. Ang sinabi lang ay di namin alam kasi system generated. Ngayon, may pagkukulang sa part ni GSIS personnel, no? Bakit hindi mo sasabihin o bakit mo sasabihin na hindi mo alam at system generated lang? Ngayon, ito kasing pre-termination discount, it does not mean na discount talaga yan na ibabawas from your due amount, no? Hindi kasi ibig sabihin na nakalagay siya doon sa SOA as pre-termination discount, dapat ibawas mo siya doon sa amount due. Hindi po. And maniniwala po talaga ako na pinabayaran sa inyo lahat ng interest kung dinagdag sa amount due yung pre-termination discount. Then that's the time na sasabihin natin pinabayaran sa inyo yung buong interest ng loan until the end of the term. Ganito kasi yon. If ever yung loan mo ay magtatapos, let's say December 2025, okay? Up to December 2025 magtatapos yung loan. Ngayon binayaran mo siya February. Yung pre-termination discount na makikita mo sa SOA, yun ang total interest from March 2024 hanggang sa katapusan ng term ng loan mo na December 2025. Meaning to say, future interest. Yun yung interest next month hanggang sa katapusan ng buwan o ng term ng loan mo. Yun ang pre-termination discount. Tapos, yung amount due na babayaran mo, it's your principal balance plus yung mga balance sa mga interest in the past na not paid and interest from your last payment until sa araw na bayaran mo in full. Ngayon ay February 1. Kung yung posted remittance doon ay December pa lang, then babayaran mo yung interest from January 1 to January 31 o kaya ay January 1 until February 1 kasi February 1 ka magbayad in full. Pero yung interest mo from February 2 hanggang sa December 2025 sa katapusan ng term, yun ang hindi mo na babayaran. No, tinatawag siya na pre-termination discount kasi kapag nag-pre-terminate ka ngayon, kapag bayaran mo siya ngayon, hindi mo na siya mababayaran in the future kasi tapos na yung loan mo ngayon pa lang. So yun po yung ibig sabihin ng pre-termination discount. Okay, so kung nakikita po ninyo yan sa SOA, yung pre-termination discount na yan, hindi po yun literal na discount na nakikita natin sa mga tindahan na kapag makikita mong may discount na ganito, ibabawas pa from the amount na dapat mong bayaran. Hindi po, iba yun. Yun ay future interest. Mula nung ikaw ay kumuha ng SOA hanggang sa katapusan ng term. Ngayon kung GFAL kasi, yung GFAL 6 years ang term. 6% per annum yung kanyang interest rate. So sa buong 6 years na term ng GFAL, mayroon niyang 36% sa loan amount na total interest. Sa 100,000 na inutang mo, 36,000 ang total interest niya for the entire 6 years term. Ngayon kung babayaran mo siya sa kalagitnaan ng term ng GFAL, kung pinabayad ka for a total of 36,000 interest in 100,000 na loan, then masasabi mo na pinabayaran sa iyo yung buong interest until the end of the term, which is hindi dapat, which is bawal. Okay? So, yun po yung gustong ipaklaro tungkol dito sa pre-termination discount. And yung sinasabi na system generated kasi, of course, sinasabing system generated yan kasi computerized, no? Computerized yung system ng mga loans. Kaya talaga pong from day to day, every day, talagang nag-generate yan ng interest base doon sa input ng mga terms, no? Just like mga interest rates. Ngayon, talagang ilalabas yan ng system para si personnel ay hindi na magko-compute
Yun po yung purpose niya na nandun siya sa system. Ngayon, if we are looking into the computation, yung total interest dyan, especially pag meron kang SOA, talagang ma-explain natin yan ng mabuti kung itong interest na to saan ito galing at para saan ito. No, talaga makikita mo yan, especially pag may SOA ka.